Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng inyong loob? Isang kwentong magpapakita na kung minsan ang lugar na inaakala nating kanlungan ay siya palang magiging ating kulungan. Paano kung ang inaasam mong bagong simula ay maging umpisa pala ng isang madilim na katapusan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway at ang mga lihim na nagkukubli sa Ang Bahay sa Kanto ng Balete. Ang unang bumungad kay Liwayway ay hindi ang bahay, kundi ang dambuhalang puno ng balete sa tabi nito. Ang mga ugat nito'y parang mga daliring humahaplos sa lumang pader. At ang malalagong dahon ay lumilikha ng mga aninong tila may sariling buhay sa katanghalian. Ang bahay mismo ay malaki, gawa sa kahoy at bato. At sa kabila ng katandaan ay may angkin itong karangyaan. Isang uri ng karangyaan na nakakakilabot. Para itong isang matandang humihinga ng malalim, nag-aabang. Mahigpit ang kapit ni Liwayway sa strap ng kanyang bag. Sa loob niyon ay ang natitira niyang pera, ang pangarap na makahanap ng trabaho sa Maynila, at ang lukot na tiket ng bus na nagsilbing paalala ng lahat ng iniwan niya sa probinsya ng Kalinaw. Kailangan niya itong gawin para sa pamilya niya, para sa sarili niya. Isang malumanay na pag-ubo ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ikaw ba si Liwayway Salcedo? Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nakatayo sa may pintuan. Matangkad ito, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng malinis na polo. Ang ngiti nito ay perpekto, masyadong perpekto, ngunit ang mga mata nito ang nagpatigil sa paghinga ni Liwayway. Malalim ang mga iyon, matalas, at tila nakikita ang lahat ng tinatago niya sa kanyang kalooban. Ito si Silvan Montemayor, ang namamahala sa bahay. Ako nga po, Sir Silvan, sagot niya. Pilit na pinapasigla ang boses. Huwag mo na akong i-sir. Silvan na lang, sabi nito. At iginya siya papasok. Welcome sa magiging bago mong tahanan. Malamig ang hangin sa loob. May amoy ng lumang kahoy at kung anong bulaklak na hindi niya matukoy. Malinis ang lahat, mula sa sahig na kasingkinis ng salamin hanggang sa mga muebles na nababalutan ng barnis. Ipinakita ni Silvan sa kanya ang kusina, ang banyo, at sa wakas, ang kanyang magiging kwarto sa ikalawang palapag. Simple lang ang silid, pero sapat na para sa kanya. Sana magustuhan mo, sabi ni Silvan, habang nakasandal sa hamba ng pinto at pinagmamasdan siyang ilapag ang kanyang mga gamit. May iilang patakaran lang ako dito. Bawal ang maingay, bawal magdala ng bisita nang hindi nagpapaalam, at laging isara ang pinto sa ibaba. Tumango si Liwayway. Masusunod po, Silvan. Mabuti. Ngumiti ulit ito, pero hindi umabot sa mga mata niya. Naglakad ito pabalik sa pasilyo, at sumunod naman si Liwayway. Huminto sila sa tapat ng isang pinto, nakakaiba sa lahat. Gawa ito sa mas maitim na kahoy at may dalawang malalaking kandado. Ito ang pinto na papunta sa silong. Biglang nagbago ang anyo ni Silvan. Nawala ang ngiti sa kanyang labi at napalitan ng isang malamig na kaseryosohan. Itinuro niya ang pinto. Lahat ng pinto sa bahay na to, bukas para sa'yo, Liwayway. Maliban sa isang yan. Naramdaman ni Liwayway ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang paraan ng pagkakasabi ni Silvan ay hindi isang paalala,
kundi isang babala. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbaba o kahit ang pagsubok na buksan ang pinto ng silong. Maliwanag ba? O opo. Maliwanag po. Mabilis niyang sagot. Tumango si Sylvan at sa isang iglap, bumalik ang ngiti sa kanyang muka na para bang walang nangyari. Sige, iwan na muna kita para makapag-ayos ka. Magpahinga ka. Mukhang napagod ka sa biyahe. At tuluyan na itong bumaba ng hagdan. Iniwan si Liwayway na nakatayo roon. Ang puso'y malakas na kumakabog. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ang kaba. Pagod lang siguro siya. Pumasok siya muli sa kanyang silid at sinimulang ayusin ang kanyang mga damit sa aparador. Nang yumuko siya para pulutin ang nahulog na panyo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa sahig na kahoy, malapit sa gitna ng silid, ay may isang mahabang guhit. Hindi ito ordinaryong gasgas lang. Malalim ito, na para bang may mabigat na bagay na kinaladkad doon ng paulit-ulit. Hinaplos niya ito gamit ang kanyang daliri. Malamig. At sa ilang saglit, inakala niyang nasa ibabaw siya mismo ng lokasyon ng silong. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng isang tahimik na hapunan, humiga si Liwayway sa kanyang kama. Pinilit niyang isipin ang mga magagandang bagay, ang bagong simula, ang pag-asang naghihintay. Dahan-dahan, dinalaw siya ng antok. Nasa kalaliman na siya ng gabi ng isang tunog ang gumising sa kanya. Saglit siyang natigilan, pinakikiramdaman ang katahimikan ng bahay. Baka guni-guni niya lang. Ipipikit na sana niyang muli ang kanyang mga mata nang marinig niya ito ulit. Isang mahinang tunog. Isang tunog na parang kuko, na kumakaskas sa kahoy at nanggagaling ito sa ilalim ng sahig. Napatayo siya, nanginginig. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang anumang sigaw na maaaring kumawala. Dahan-dahan, bumangon siya mula sa kama. Nananakit ang kanyang dibdib sa tindi ng kaba habang lumalakad siya patungo sa gitna ng silid. Yumuko siya at nanginginig na idinikit ang kanyang tainga sa malamig na kahoy. Doon sa katahimikan ng gabi, narinig niya ito ng mas malinaw. Hindi lang ito isang simpleng kaluskos. Ito ay isang tunog na may ritmo, paulit-ulit at desperado. Para bang may isang taong sinusubukang maghukay para makalabas mula sa madilim at nakakulong na silong sa ilalim niya. Kinabukasan, pilit na iwinaksi ni Liwayway sa kanyang isipan ang tunog na narinig niya kagabi. Guni-guni lang siguro iyon. O baka naman dagalang o simpleng kaluskos ng isang lumang bahay. Kailangan niyang maging praktikal. Napakabuti ng alok ni Sylvan sa upa at hindi niya iyon maaaring palampasin dahil lang sa takot na walang basehan. Bumangon siya, naligo at nag-ayos para sa unang araw niya ng paghahanap ng trabaho. Sa kanyang paglabas ng silid, nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa nang makitang payapa ang buong kabahayan. Walang anumang ingay. Walang Sylvan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Pagbalik niya ng hapong iyon, pagod at medyo bigo dahil wala pa ring mahanap na trabaho, pumasok siya sa kanyang banyo upang maghilamos. Napansin niyang ang gripo sa lababo, na kagabi lang ay may maliit na tulo, ay hindi na tumutulo. Mahigpit na itong nakasara at tuyo. Imposible, naisip niya. Sigurado siyang hinayaan niya itong tumulo ng bahagya. Bumaba siya para magluto ng hapunan.
Naabutan niya si Sylvan sa sala. Nagbabasa ng libro. Ngumiti ito sa kanya. Kumusta ang araw mo, Liwayway? Ayos lang po. Medyo nakakapagod lang maghanap. Sagot niya. Ganyan talaga sa simula. Sabi ni Sylvan, isinasara ang libro. Nga pala, napansin kong tumutulo ang gripo sa banyo mo kaninang umaga. Inayos ko na. Sana ay hindi mo mamasamain. Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig ng kanyang tiyan. Pumasok po kayo sa kwarto ko. Oo naman, sagot ni Sylvan, na parang iyon ang pinakanormal na bagay sa mundo. Ayokong masayang ang tubig. At ayokong maistorbo ang tulog mo ng ingay ng tulo. Hindi na nakasagot si Liwayway. Ang ideya na pumasok si Sylvan sa kanyang personal na espasyo habang wala siya, nang walang paalam, ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Pakiramdam niya'y nilapastangan ang kanyang privacy. Kinabukasan, sa almusal, lalong lumala ang kanyang pakiramdam. Nagtitimpla siya ng kape nang mapansin ni Sylvan ang namumuo niyang eye bags. Mukhang puyat ka din, Liwayway, sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala na tila peke. Iwasan mo ang pag-inom ng kape sa gabi. Hindi iyan makakabuti sa'yo. Natigilan si Liwayway. Hawak ang tasa sa ere. Paano niya nalaman? Palagi siyang nagkakape sa loob ng kanyang kwarto. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-iisa, walang paraan para malaman iyon ni Sylvan maliban kung pinagmamasdan siya nito. Ang buong araw na iyon, habang nasa labas siya, hindi na niya maalis sa isip ang pakiramdam na may mga matang nakasunod sa bawat galaw niya. Ang ngiti ni Sylvan, ang mga tanong nito na tila walang malisya, ang kaalaman nito sa mga maliliit na detalye ng kanyang buhay. Lahat ng iyon ay bumuo ng isang nakakatakot na larawan sa kanyang isipan. Pag-uwi niya, sinadya niyang hintayin na pumasok si Sylvan sa opisina nito sa ibaba. Nang marinig niya ang pag-click ng pinto, dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Nilapitan niya ang ipinagbabawal na pinto ng silong. Hinawakan niya ang malamig na doorknob. Gaya ng inaasahan, hindi ito gumalaw. Ang dalawang malalaking kandado ay matibay na nakakabit. Walang siwang. Walang paraan para makita kung ano ang nasa loob. Habang nakatitig siya sa pinto, tila muli niyang narinig ang tunog mula sa ilalim. Ngunit ngayon, hindi na ito parang kaluskos. Mas malinaw na ito, mas malungkot. Parang isang pigil na paghikbi. Napaurong siya, nanginginig. Kailangan na niyang umalis sa lugar na ito. Tama na, hindi na ito normal. Tatalikod na sana siya para bumalik sa kanyang kwarto nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito, nanginginig ang mga kamay. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 4 na salita lang ang laman ng text. Ngunit sapat na iyon para halos mapaluhod siya sa takot. Umalis ka na dyan. Sino ito? Paano nalaman ng taong ito ang sitwasyon niya? Susubukan na sana niyang i-reply ang mensahe, magtatanong kung sino ito, nang isang anino ang biglang tumakip sa liwanag na nagmumula sa kanyang likuran. May ka-text ka, Liwayway? Isang boses ang bumulong sa mismong likod ng kanyang tainga. Malumanay, kalmado, at iyon ang boses ni Sylvan. Nabitawan ni Liwayway ang kanyang cellphone. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya itong nakatayo roon, mas malapit kaysa sa inaakala niya.
Ang ngiti sa mga labi nito ay naroon pa rin, ngunit ang mga mata nito ay madilim at walang emosyon. Nakatitig sa kanya na para siyang isang insektong nahuli sa isang sapot. Mukhang seryoso yan. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Sylvan ay mas maingay pa sa anumang sigaw. Bawat segundo na lumilipas ay tila isang oras habang nakatitig ito sa kanya. Ang ngiti ay hindi nawawala sa mga labi, ngunit ang mga mata ay nananatiling malamig na parang yelo. Inaasahan ni Liwayway ang galit, ang pagtatanong, ngunit wala. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang kalmadong awtoridad na mas nakakatakot pa. Akin na, mahinahong sabi ni Sylvan. Inilahad ang kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, pinulot ni Liwayway ang cellphone mula sa sahig at nanginginig na iniabot sa kanya. Tinanggap ito ni Sylvan. Tiningnan ang screen at sa ilang pindot lang ay binura ang mensahe at ang numero. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkatapos, isinauli niya ang telepono kay Liwayway. Kung sino man yan, huwag mo nang pansinin. Mga manloloko lang yan na naghahanap ng bibiktimahin, sabi niya, na para bang nagbibigay ng isang mabuting payo. Dito, ligtas ka. Ako ang bahala sa'yo. Ang mga salitang ligtas ka ay hindi kailanman naging kasing sinungaling ng mga iyon sa pandinig ni Liwayway. Tumango na lamang siya, hindi magawang magsalita. Bumalik siya sa kanyang silid na parang isang robot. Ang isip ay blangko sa sobrang takot. Nang gabing iyon, hindi na niya narinig ang kaluskos. Ngunit ang katahimikan ay mas lalong nakakabingi dahil alam na niya ngayon, hindi siya nag-iisa sa kanyang pag-iisa. Lumipas ang ilang araw na puno ng pag-iingat. Bawat galaw ni Liwayway ay kalkulado. Ngumingiti siya kay Sylvan. Kinakausap ito ng maikli, ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay isang isip na laging alerto. Nagmistulas siyang isang bilanggo sa sarili niyang pansamantalang tahanan. Isang hapon, habang paakyat siya ng hagdan, narinig niya ang boses ni Sylvan na may kausap sa ibaba. At tatama. At ito naman ang magiging kwarto mo. Sana ay maging komportable ka. May bagong inquilino. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo at doon, sa tapat ng silid na katabi ng sa kanya, nakita niya ang isang lalaki. Kaedad niya marahil ito, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, at may bitbit na isang malaking backpack. Hindi ito nakatingin kay Sylvan. Sa halip, ang mga mata nito ay abala sa pag-scan sa bawat sulok ng pasilyo, na para bang may hinahanap o sinusuri. Napansin siya ni Sylvan. O Liwayway, halika, ipakikilala kita. Nagtama ang mga mata nila ng bagong salta. Mayroong kakaiba sa tingin nito. Hindi ito katulad ng kay Sylvan na nanunuot. Ang sa kanya ay mapanuri at may bahid ng pagod at pag-iingat. Siya si Sinag David, ang bago nating kasama sa bahay. Masayang anunsyo ni Sylvan na para bang ipinagmamalaki ang isang bagong miyembro ng pamilya. Sinag, si Liwayway. Hay! Maikling bati ni Sinag. Isang tipid na tanggo lang ang ibinigay. Hindi ito ngumiti. Hello! Ganting bati ni Liwayway. Pilit na ngumiti. Mabutit may makakasama ka ng kaedad mo rito, Liwayway. Para hindi ka nababagot. Dagdag pa ni Sylvan. Tinapik ang balikat ni Sinag. Sige, iwan ko na kayo. Magpahinga ka na, Sinag.
Iniwan sila ni Sylvan sa pasilyo. Sa loob ng ilang segundo, tanging katahimikan lang ang namagitan sa kanila. Gusto sanang magtanong ni Liwayway, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya sigurado kung mapagkakatiwalaan ang lalaking ito. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya itong muling lumingalinga bago pumasok sa silid nito at isara ang pinto ng walang paalam. Kinagabihan, habang nag-aaral siya ng mga classified ads, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula sa parehong numero na binura ni Sylvan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano? Ang laman ng mensahe, 7 a.m. Kalinaw kape, kailangan. Kalinaw kape. Ang kapihan na 2 kanto lang ang layo mula sa bahay. Nag-isip siya ng malalim. Isa itong malaking panganib. Pero mas malaking panganib ang manatili sa bahay na ito nang walang alam. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Nagpaalam siya kay Sylvan na maaga siyang aalis para mag-follow up sa isang ina-applyan. Hindi niya tiningnan kung naniwala ito o hindi. Naglakad siya nang mabilis papunta sa Kalinaw Kape. Ang puso niya'y dumadagundong sa bawat hakbang. Sa isang sulok ng kapihan, nakita niya ang isang babaeng nakayuko, nakasuot ng hoodie, na halos takpan na ang buong mukha. Dahan-dahan siyang lumapit. "Ikaw ba?" tanong ni Liwayway. Itinaas ng babae ang kanyang ulo. Ang mukha nito ay maputla at ang mga mata ay namumugto, puno ng takot. Ito ay si Diwa. "Umupo ka," pabulong nitong sabi. Ang mga mata ay hindi mapakali sa pagtingin sa paligid. Umupo si Liwayway. "Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan?" "Wala na tayong oras," mabilis na sabi ni Diwa. Nanginginig ang mga kamay na nakahawak sa tasa ng kape. "Ako si Diwa. Dati akong nakatira dyan, sa kwarto mo." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liwayway. "Kailangan mong makinig sa akin," patuloy ni Diwa. Ang boses ay halos hindi na marinig. "Ang bahay na yan, hindi iyan ligtas. Puno ng kamera ang bawat sulok. Sa ilaw, sa orasan, kahit sa smoke detector. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng sinasabi mo, nakikita niya. Naririnig niya." Ang mga hinala ni Liwayway, ang lahat ng kanyang pagkabalisa ay nagkatotoo. "Bakit niya ginagawa yon?" tanong ni Liwayway. Nanginginig na rin ang boses. Umiling si Diwa at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Hindi ko alam ang lahat, pero mas malala pa riyan ang tinatago niya." Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Ang tingin ay puno ng babala at matinding takot. "Hindi lang ikaw ang biktima niya. At ang silong, wag na wag kang bababa doon." Pagkasabi niyon, bigla siyang tumayo. "Kailangan ko nang umalis. Mag-ingat ka. Huwag kang magpapahalata na may alam ka." At mabilis itong naglakad palabas ng kapihan, nag-iwan kay Liwayway na tulala. Ang mga salita nito ay umuukit na parang lason sa kanyang isipan. Pagbalik niya sa bahay, ang bawat bagay ay tila nagbago. Ang pamilyar na mga pader ay tila may mga matang nakamasid. Ang tahimik na hangin ay tila may mga taingang nakikinig. Pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglakbay sa bawat sulok. Sinusuri ang bawat bagay. Ang bumbilya sa kisame.
ang maliit na butas sa dingding at pagkatapos, ang kanyang tingin ay napadako sa maliit na alarm clock na nakapatong sa kanyang bedside table. Isa itong lumang modelo, regalo pa ng kanyang ina. Simpleng orasan lang. Pero sa ibabaw ng numerong dose, mayroong isang maliit, perpektong bilog na itim na tuldok. Isang tuldok na wala naman doon dati. Hindi ito alikabok. Hindi ito gasgas. Ito ay isang lente. Hindi tanga si Sinag. Sa kanyang dating propesyon bilang isang investigative journalist, natutunan niyang magtiwala sa kanyang kutob. At mula pa lang nang una niyang matapak ang sahig ng bahay sa kanto ng balete, mayroon nang sumisigaw sa loob niya na mayroong mali. Hindi ito ang amoy ng lumang kahoy o ang mga anino sa pasilyo. Ito ay ang perpektong ayos ng lahat ng bagay. Ang ngiti ni Sylvan na hindi umaabot sa mata. At higit sa lahat, ang takot na nakikita niya sa mga mata ni Liwayway, isang takot na pilit nitong itinatago sa tuwing nasa paligid ang kanilang landyord. Alam ni Sinag ang hitsura ng isang taong nag-iingat. Nakita na niya ito sa mga source niya noon, sa mga taong may nalalamang delikado. At si Liwayway, sa kabila ng pagiging bago sa Maynila, ay mayroong ganoong klaseng pag-iingat. Isang hapon, habang nagkakape si Sylvan sa sala, sinadya ni Sinag na dumaan. Pagdating sa tapat mismo ng kinauupuan nito, kunwari may nabitawan siyang susi mula sa kanyang bulsa. Nahulog ito at gumulong sa ilalim ng isang maliit na mesa. "Nako, pasensya na," sabi niya, at yumuko para kunin ito. Habang nasa sahig, hindi lang ang susi ang kanyang tiningnan. Mula sa mababang anggulong iyon, sinuyod ng kanyang mga mata ang buong sala. At doon niya ito nakita. Sa isang sulok ng kisame, sa likod ng isang porselanang anghel na palamuti, mayroong isang maliit na kislap. Isang kislap na dulot ng liwanag na tumatama sa isang lente ng kamera. Hindi siya nagpahalata. Kinuha niya ang susi, tumayo, at ngumiti kay Sylvan. "Salamat." Ngunit sa isip niya, kinukumpirma na niya ang kanyang hinala. Ang lugar na ito ay hindi lang basta bahay na paupahan. Isa itong hawla. Kailangan niyang makausap si Liwayway, ngunit alam niyang mapanganib ang direktang pag-uusap. Kinabukasan, hinintay niya itong pumasok sa kusina para kumuha ng tubig. Sumunod siya, kunwari magtitimpla rin ng kape. Tahimik silang gumalaw sa maliit na espasyo, walang nagsasalita. Habang nakatalikod si Liwayway, kumuha si Sinag ng isang maliit na notebook at panulat mula sa kanyang bulsa at mabilis na nagsulat. Nang lumingon ito, ipinakita niya ang nakasulat. "May napapansin ka bang kakaiba dito?" Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Liwayway na agad napalitan ng takot. Tumingin ito sa paligid, partikular sa may pintuan ng kusina, bago dahan-dahang tumango. Muling nagsulat si Sinag. "Ligtas ba tayong mag-usap?" Mabilis na umiling si Liwayway. Kinuha niya ang panulat mula sa kamay ni Sinag at nagsulat sa ilalim ng tanong nito. "Hindi, puno ng kamera." Tumango si Sinag. Ito na. Ito ang kumpirmasyong hinihintay niya. Dagdag pa ni Liwayway sa isinulat nito. "Sa orasan, sa kwarto ko." Naramdaman ni Sinag ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi lang pala pangkalahatang surveillance. Personal ito. Tiniklop niya ang pahina ng notebook, isinuksok ito sa kanyang bulsa at tumingin kay Liwayway.
Sa isang tingin lang, nagkaintindihan na sila. Hindi na sila mga estranghero sa isa't isa. Mga alyado na sila. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pagkakataon. Umalis si Sylvan. Sinabing may aasikasuhin lang. Nagkita ang dalawa sa pasilyo. Walang nagsalita. Tanging mga senyas lang. Pumasok sila sa silid ni Liwayway. Nasaan? Bulong ni Sinag. Itinuro ni Liwayway ang lumang alarm clock sa bedside table. Maingat itong kinuha ni Sinag. Gamit ang isang maliit na screwdriver mula sa dala niyang multi-tool, binuksan niya ang likod nito. At naroon nga, isang maliit na circuit board na hindi naman parte ng orasan. Isang micro camera at manipis na mga kable na nakakonekta sa power source nito. Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig. Ang muka'y puno ng pagkasuklam. Ang makita ang pruweba ng harapan ay mas masahol pa sa hinala. Kailangan nating umalis dito. Nanginginig na, sabi ni Liwayway. Hindi ganon kadali, sagot ni Sinag, habang maingat na ibinabalik ang takip ng orasan. Kung ganito siya kadesperado na manmanan tayo, sa tingin mo ba hahayaan niya lang tayong umalis? Bago pa man makasagot si Liwayway, narinig nila ang ugong ng sasakyan ni Sylvan sa labas. Nagkatinginan sila, puno ng panik. Mabilis na ibinalik ni Sinag ang orasan sa mesa at lumabas ng silid ni Liwayway, pabalik sa sarili niyang kwarto. Sakto lang. Pagkasara niya ng pinto, narinig na niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ilang minuto ang lumipas, may kumatok sa pinto ni Liwayway. Si Sylvan. Narinig ni Sinag ang pagbukas ng pinto at ang boses ng lalaki. Liwayway, okay ka lang ba? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Napansin ko lang, parang madalas kang nakikipag-usap sa bago nating kasama. Mabait naman si Sinag, pero mag-iingat ka pa rin. Hindi lahat ng tao dito ay may mabuting intensyon na tulad mo. Iyon ay isang malinaw na pagbabanta, nakabalot sa isang pekeng pagmamalasakit. Sinusubukan ni Sylvan na paghiwalayin sila. Pagsapit ng hating gabi, hindi na mapakali si Sinag. Ang kanyang pagiging journalist, ang kanyang likas na ugali na mag-imbestiga ay nag-aalab. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang kontrol ni Sylvan. Isinara niya ang kanyang pinto, binuksan ang kanyang laptop, at sinimulang iskan ang mga Wi-Fi network sa lugar. Mayroong mga network ng kapitbahay at ang opisyal na Wi-Fi ng bahay. Ngunit may isa pa. Isang network na nakatago, walang pangalan. Ngunit may napakalakas na signal. Ito na siguro iyon. Ginamit niya ang isang software para subukang pasukin ang protektadong network. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Pilit na binabali ang firewall nito. Nagtagal ito ng ilang minuto. Ang screen ay puno ng mga linya ng code. At pagkatapos, bigla itong tumigil. Nagtagumpay siya. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi isang folder ng mga video files. Biglang naging itim ang buong screen ng kanyang laptop. Sa loob ng ilang segundo, akala niya'y nasira ito. At pagkatapos, isang berdeng cursor ang lumitaw sa gitna ng kadiliman. At nagsimula itong mag-type, letra por letra. Isang mensahe na para sa kanya. ICANSEEYOU. Ang apat na salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway kinabukasan. Kahit hindi niya personal na nakita ang mensahe sa laptop ni Sinag, sapat na ang makita ang anyo nito
matapos ang insidente. Ang dating mapanuri at kalmadong ekspresyon ni Sinag ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Pag-aalab ng galit na may halong takot. Maaga pa lang, bago bumaba para sa almusal, nagkasalubong sila sa pasilyo. Walang imikan. Inilabas lang ni Sinag ang kanyang notebook at ipinakita ang bagong sulat dito. Alam niya na alam natin. Doblehin ang ingat. Hindi na laro ng anino ang nangyayari. Lantaran na. At si Sylvan ang taya. Bumaba si Liwayway na may matinding kaba sa dibdib. Nadatnan niya ang sala na walang tao, ngunit may isang bagay na nakapukaw ng kanyang pansin sa ibabaw ng hapagkainan. Isang luma, naninilaw na dyaryo ang nakalatag doon, na para bang sinadyang iwan. Lumapit siya. Ang headline ay malaki at malupit. Pangarap ng isang promising journalist. Sinira ng kasinungalingan. May larawan ito ng isang mas batang Sinag David. Puno pa ng sigla ang mga mata. Binasa ni Liwayway ang ilang bahagi ng artikulo. Tungkol ito sa isang malaking expose na isinulat ni Sinag laban sa isang politiko na nauwi sa isang gantidemanda para sa libel. Natalo si Sinag sa kaso, nawala ang kanyang trabaho, nasira ang kanyang pangalan. Ang buong kwento ng kanyang pagkabigo ay nakalathala roon. Nag-aalis kasi ako ng mga lumang gamit sa bodega. Nakakalat lang. Isang boses ang biglang nagsalita mula sa kanyang likuran. Napatalon si Liwayway sa gulat. Si Sylvan. Nakatayo ito sa may pintuan ng kusina. May hawak na basahan. Ang ngiti nito ay kasing inosente ng isang anghel. Nakakagulat, no? Kung paano maaaring masira ang buhay ng isang tao dahil lang sa maling akala. Naramdaman ni Liwayway na nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi ito aksidente. Ito ang unang tira ni Sylvan sa kanyang laro. Gusto nitong malaman ni Liwayway na walang lihim sa bahay na ito. Gusto nitong ipamukha na si Sinag ay isang taong bigo at hindi mapagkakatiwalaan. Ang mas nakakatakot ay ang epekto nito sa kanya. Isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim ni Sylvan sa kanyang isipan. Ang pangalawang tira ay dumating ng hapong iyon at ito ay para mismo sa kanya. May kumatok sa pinto. Isang delivery man na may dalang isang maliit na buke ng bulaklak. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan lang niya bilang tatanggap. Nagtataka niya itong kinuha. Puti. Mga puting carnation. Para sa iba, isa lang itong simpleng bulaklak. Pero para kay Liwayway, para itong sampal. Ito ang paboritong ibigay sa kanya ng dati niyang nobyo. Ang lalaking dahilan kung bakit siya tumakas mula sa probinsya. Ang lalaking mapaghanap, seloso, at kumokontrol sa bawat galaw niya. Nanginginig niyang kinuha ang maliit na card na nakasuksok sa mga bulaklak. Sa loob, isang sulat kamay na mensahe. Para sa isang bagong simula. Huwag sanang maulit ang nakaraan. Nabitawan niya ang mga bulaklak. Napasandal siya sa pader. Nahihirapang panghuminga. Ang kanyang pinakatatagong lihim, ang dahilan ng kanyang pagtakbo, ay alam ni Sylvan. Ang bawat salita sa card ay isang patalim na tumutusok sa kanyang mga sugat. Puno ng galit at takot, hinanap niya si Sinag. Naabutan niya itong papalabas ng kanyang silid. Paano niya nalaman? Nanginginig na tanong ni Liwayway. Ang boses ay puno ng akusasyon. Paano niya nalaman ang tungkol sa dati kong nobyo?
May sinabi ka ba? Kumunot ang noo ni Sinag. Halata ang pagkairita sa kanyang mukha. Ano? Bakit ako ang tatanungin mo? Baka nakakalimutan mo, kakabasa ko lang ng buong talambuhay ko sa dyaryo kaninang umaga. Pero wala siyang paraan para malaman yon, giit ni Liwayway. Ikaw lang ang nakakaalam na may tinatakasan ako. Hindi iyon totoo. Pero sa sobrang praning niya, hindi na siya makapag-isip ng diretso. At ikaw lang ang nakakaalam na nasira ang buhay ko dahil sa kasong yon. Ganti ni Sinag. Tumaas na rin ang boses. Baka ikaw ang nagkakamali ng pinagsasabihan mo ng mga sekreto. Nagkatitigan sila. Ang alyansang kabubuo pa lang ay unti-unti nang binabasag ng lason ni Sylvan. Ang tiwala ay napalitan ng hinala. Tumalikod si Liwayway at pumasok sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto ng malakas. Nang gabing iyon, nag-iisa sa kanyang silid. Naramdaman ni Liwayway ang bigat ng pagiging isang tunay na bilanggo. Wala siyang mapagkatiwalaan. Bawat sulok ay may mata. Bawat anino ay isang banta. Hinintay niya ang nakasanayang tunog mula sa silong. Ang paghikbi. Ang kaluskos. Ngunit wala. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas nakakakilabot. Isang himig. Isang mahina, paos, at paulit-ulit na himig mula sa isang music box. Ang tunog ay umaakyat mula sa sahig. Isang pamilyar na oyaye. Tulog na nena? Ang kantang dapat sana'y nagpapatulog sa isang sanggol ay naging isang awit ng kabaliwan sa katahimikan ng gabi. Ang paghikbi ay tunog ng isang taong buhay. Ang music box, ito ay tunog ng isang bagay na matagal nang patay. Napahagulhol si Liwayway. Tinakpan ang kanyang mga tainga. Ngunit hindi niya mapigilan ang tunog. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Natatakot man, kinuha niya ito. Ang parehong numerong hindi nakarehistro. Ang numero ni Diwa. Sinagot niya. Hello? Liwayway! Ang boses sa kabilang linya ay hindi nakalmado. Ito'y puno ng matinding panik, nagmamadali, at halos hindi makahinga. Liwayway, makinig ka! Kailangan nating magkita. Ngayon na. Ano? Bakit? Narinig niya ang malakas na paghinga ni Diwa, na para bang tumatakbo ito. Mali ka nang iniisip. Mali ang lahat ng akala mo. Hindi mo naiintindihan ang laro niya. Kailangan mong makaalis dyan. Bago pa man makasagot si Liwayway, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa kabilang linya, na sinundan ng isang maikling sigaw. Pagkatapos, wala na. Hello, Diwa? Diwa! Sigaw ni Liwayway sa telepono. Ngunit ang tanging sagot na kanyang narinig ay ang walang katapusang nakakabaliw na himig ng music box mula sa silong. Patay na ang linya. Ngunit ang cellphone ay nananatiling nakadikit sa tainga ni Liwayway. Ang isip niya'y tumatakbo ng mas mabilis pa sa kanyang tibok ng puso. Ang sigaw ni Diwa, ang kalabog, ang biglaang katahimikan. Lahat ay parang mga piraso ng isang basag na salamin na hindi niya mabuo. Mali ka nang iniisip. Hindi mo naiintindihan ang laro niya. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang bahagi niya ang nagsasabing, isa itong patibong, isang mas malalim na laro ni Sylvan para tuluyan siyang masilo. Ngunit ang panik sa boses ni Diwa, iyon ay totoo. Ang takot na narinig niya ay hindi kayang pekein ni Numan. Kailangan niyang malaman. Ang manatili sa kwartong ito, kasama ang nakakabaliw na himig ng music box, ay mas masahol pa sa anumang panganib sa labas.
Sumilip siya sa siwang ng kanyang pinto. Tahimik ang pasilyo. Ang pinto ni Sinag ay sarado. Ang pinto ni Silvan sa ibaba ay sarado rin. Ito na ang kanyang pagkakataon. Bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay isang panganib. Ang bawat dati pamilyar na pagkrik ng sahig ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Nakarating siya sa hagdan at habang bumababa, ang mga mata niya'y nakatuon sa opisina ni Silvan, inaasahan ang biglaang pagbukas nito. Ngunit walang nangyari. Nang marating niya ang pinto sa ibaba, nanginginig niyang pinihit ang seradura. Isang malakas na klik ang tumunog. Napahinto siya, napatigil sa paghinga, naghihintay. Katahimikan. Mabilis siyang lumabas at isinara ang pinto nang walang ingay. Ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanya, kasama ang anino ng dambuhalang puno ng balete na tila mga galamay na gustong umabot sa kanya. Hindi siya lumingon. Naglakad siya ng mabilis, halos takbuhin na, papunta sa direksyon ng Kalinaw Kape. Ang meeting place ay hindi sa loob ng kapihan, kundi sa isang eskinita sa likod nito. Ayon sa huling text ni Diwa, madilim ang lugar. Tanging ang mahinang ilaw mula sa poste sa kanto ang nagbibigay liwanag. May mga basurahan sa gilid at amoy ng nabubulok na pagkain. Perpektong lugar para sa isang patibong. Dumating siya ng mas maaga. Sa halip na maghintay sa gitna ng eskinita, nagtago siya sa likod ng isang malaking basurahan, sa isang sulok kung saan natatakpan siya ng dilim, ngunit may sapat pa ring siwang para makita ang sino mang darating. Ilang minuto ang lumipas. Isang anino ang dahan-dahang pumasok sa eskinita. Si Diwa. Nakasuot pa rin ito ng hoodie, ngunit ang kilos nito ay iba na. Wala na ang panic. Ang naroon ay isang uri ng pagod at pagkasuko, na para bang matagal na niyang ginagawa ang ganitong mga lihim na pakikipagtagpo. Lumingalinga si Diwa. Tila hinahanap siya. Nang walang makita, kinuha nito ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Inasahan ni Liwayway na tatawagan siya nito. Ngunit hindi. Nagdial ito ng numero. Itinapat nito ang telepono sa kanyang tainga. Mula sa kanyang pinagtataguan, hindi marinig ni Liwayway ang sinasabi ng kausap ni Diwa. Ngunit malinaw niyang naririnig ang bawat salita na lumalabas sa bibig nito. "Nandito na ako," mahinang sabi ni Diwa. Wala pa siya. May ilang segundong katahimikan. Oo, sinabi ko na sa kanya ang lahat. Patuloy ni Diwa, ang boses ay parang sa isang empleyadong nag-uulat sa kanyang amo. Yung tungkol sa kamera, sa silong, lahat. Mukhang naniwala naman siya. Natakot siya ng husto. Parang gumuho ang mundo ni Liwayway. Bawat salita ay isang punyal sa kanyang likod. Ang tulong, ang babala, ang takot. Lahat ay kasinungalingan. Isang malaking pag-arte. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Diwa ang tuluyang dumurog sa kanya. "Gawin mo na ang sinabi mo, Silvan." Pakiusap ni Diwa. At sa unang pagkakataon, narinig ni Liwayway ang panginginig sa boses nito. "Sinunod ko na ang lahat ng utos mo. Pakawalan mo na siya. Parang awa mo na." Silvan. Pakawalan mo na siya? Sino? Hindi siya. May ibang taong involved. Ang pagtulong ni Diwa ay hindi lang simpleng pagtataksil. Ito ay isang desperadong kasunduan. Sa sobrang pagkabigla,
Hindi namalayan ni Liwayway na napaatras siya ng isang hakbang. Ang kanyang paa ay tumama sa isang basyong lata ng soft drinks sa sahig. Klang! Ang tunog ay umaling-awngaw sa tahimik na eskinita. Natigilan si Diwa. Dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ng tunog, diresto sa pinagtataguan ni Liwayway. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang ekspresyon sa mukha ni Diwa ay isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Liwayway. Hindi ito galit. Hindi ito pagkagulat ng isang taong nahuli. Ito ay purong, walang halong takot. Isang takot na mas matindi pa sa nakita niya sa kapihan. Ito ang takot ng isang taong alam na wala ng pag-asa. Papa, patawarin mo ako, bulong ni Diwa. Ang mga luha ay biglang bumuhos sa kanyang mga mata. Bago pa man makagalaw o makapagsalita si Liwayway, isang itim na van na walang plaka ang biglang pumasok sa eskinita, humarurot, at huminto ng biglaan sa tabi mismo ni Diwa. Bumukas ang pinto. 2 lalaking nakaitim ang mabilis na bumaba. Walang sigaw. Walang palag. Tinakpan nila ang bibig ni Diwa at kinaladkad ito papasok sa van. Nangyari ang lahat sa loob lang ng 5 segundo. Isinara ang pinto at humarurot paalis ang van. Nag-iwan lang ng usok at ang amoy ng nasusunog na gulong. Naiwan si Liwayway na nakatayo roon, mag-isa sa madilim na eskinita, nanginginig. Ang kanyang tanging kakampi ay isa palang pain. At ngayon, ang pain na iyon ay kinuha na ng mangingisda. Hindi mapakali si Sinag. Kanina pa siya paikot-ikot sa kanyang silid na parang isang leon sa loob ng hawla. Nang marinig niya ang mahinang pagbukas at pagsara ng pinto sa ibaba kanina, alam na niyang lumabas si Liwayway. Isang tangang desisyon. Isang sugal na maaari nitong ikamatay. Pinakikiramdaman niya ang bawat tunog, ang bawat kaluskos. Handa na siyang bumaba at harapin si Sylvan. Kung kinakailangan ng bigla, bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang katok-katok. Pumasok si Liwayway na parang isang bagyong walang direksyon. Ang buhok niya ay gulo. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang kanyang paghinga ay sunod-sunod at mababaw. Patibong, sabi nito. Ang boses ay basag at nanginginig. Lahat ng iyon, isang patibong. Mabilis na isinara ni Sinag ang pinto. Anong nangyari? Saan ka galing? Si Diwa. Kasabwat siya ni Sylvan. Humihikbing sabi ni Liwayway habang pabalik-balik na naglalakad. Nakita ko sila. Narinig ko. Inutusan siya ni Sylvan na takutin ako. Napaikutin ako. Tapos may dumating na van. Kinuha siya sa harap ko. Ang kwento ay lumabas mula sa bibig ni Liwayway na parang isang rumaragasang ilog. Magulo, nakakatakot, at puno ng pait. Ikinuwento niya ang narinig niyang pag-uusap ni Diwa at Sylvan sa telepono, ang pagtataksil, at ang biglaang pagdukot. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Sumbat ni Liwayway. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit na nakaturo kay Sinag. Sinabi kong kailangan nating umalis. Pero hindi ka nakinig. Ngayon, alam na niyang alam ko na. Tapos na tayo. Huli na ang lahat. Hindi agad sumagot si Sinag. Pinoproseso ng kanyang isipan ang lahat ng impormasyon. Oo, ang unang konklusyon ay simple. Si Diwa ay traidor. Ngunit hindi iyon tugma. Hindi iyon akma sa puzzle.
Teka, sabi ni Sinag. Pilit na pinapakalma ang sarili at si Liwayway. May mali. Kung kasabwat siya, bakit siya kukunin? Baka parte yon ng palabas, sigaw ni Liwayway. Para lituhin tayo, para mag-away tayo. At nagtagumpay siya, hindi ba? Nagduda ka sa akin, nagduda ako sa'yo. Hindi, mariing sabi ni Sinag, umiling-iling. May isa pang sinabi ka. Ulitin mo. Ang huling sinabi ni Diwa sa telepono. Natigilan si Liwayway. Pilit na inaalala. Gawin mo na ang sinabi mo, Sylvan. Sinunod ko na ang lahat. Pakawalan mo na siya. Pakawalan mo na siya. Inulit ni Sinag na para bang nilalasap ang bawat letra. Hindi iyon ang sinasabi ng isang kasabwat. Iyon ang sinasabi ng isang taong may ipinaglalaban. Ng isang taong pinipressure. Umupo si Sinag sa gilid ng kanyang kama. Ang isip ay bumalik sa kanyang dating trabaho. Tinanggalan man siya ng press ID, hindi kailanman nawala ang kanyang instinct. Kinuha niya ang kanyang laptop at binuksan ito. Anong ginagawa mo? Tanong ni Liwayway. Puno pa rin ng pagdududa. Kailangan natin ng impormasyon. Hindi haka-haka. Nag-login siya sa isang encrypted na messaging app at naghahanap ng isang luma pero pinagkakatiwalaang contact. Si Mang Tony, ang dati nilang archivist sa dyaryo. Sinag. Mang Tony, gising pa po. Kailangan ko ng pabor. Malaki. Ilang minuto ng paghihintay na tila isang eternidad. Sa wakas, tumunog ang laptop. Mang Tony. David, buhay ka pa pala. Ano yon? Huwag mo lang akong isasabit sa gulo mo ulit. Sinag. Pangalan lang po, Diwa Lagdameo. Taga Maynila. Baka may mahanap kayo. Public records. Kahit ano. Mang Tony. Tingnan ko. Maghintay ka. Habang naghihintay, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Sinag. Isang alaala ng isang eksena na na-imagine niya base sa kwento ni Liwayway. Isang babaeng desperado, si Diwa, na nakikiusap kay Sylvan. Ngunit bakit? Ano ang maaaring maging kapalit ng kaluluwa ng isang tao? Isang ospital. Ang amoy ng antiseptic. Isang maliit na batang babae, marahil 6 na taong gulang, na nakahiga sa isang kama, may nakakabit na dextrose sa kamay. Si Diwa ay umiiyak sa tabi nito. Isang doktor ang lumalapit. May dalang masamang balita. Malaki ang kailangang bayaran para sa operasyon. Walang pera si Diwa. Pag-asa ay nawawala. At sa kanyang pinakamadilim na sandali, isang anino ang lumitaw sa may pintuan ng silid. Isang lalaking nakangiti ng malumanay. Si Sylvan, baka matulungan kita, sabi nito. Ang boses ay parang sa isang tagapagligtas, ngunit ang mga mata ay parang sa isang demonyo. Sinag, naputol ang kanyang pag-iisip sa tawag ni Liwayway. Tumunog na muli ang laptop. Mang Tony, may nahanap ako, Diwa Lagdameo. May isa siyang anak na babae, Althea Lagdameo, 7 years old. Naka-confine ngayon sa St. Jude's Medical Center. Stage 3 leukemia. Ang huling nagbayad ng bill ng ospital, isang Sylvan Montemayor. Napatitig si Sinag sa screen. Bawat piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit. Ang pagtataksil. Ang pagdukot. Ang desperasyon. Huminga siya ng malalim at hinarap si Liwayway na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi, binabasa rin ang mensahe sa screen. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, ang galit ay nawala, napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng matinding awa. Hindi siya traidor, Liway, mahinang sabi ni Sinag.
Biktima rin siya, na ginagamit laban sa kapwa biktima. Ang anak niya, iyon ang hawak ni Sylvan sa leeg niya. Napasalampak si Liwayway sa sahig. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa ibang dahilan na ngayon. Hindi na ito para sa sarili niyang takot, kundi para sa bigat ng sakripisyo ng isang babaeng hinusgahan niya. Naiintindihan na nila ngayon. Ang laro ni Sylvan ay hindi lang tungkol sa pagmamanman. Ito ay tungkol sa pagwasak, ang paggamit ng kahinaan ng isang tao laban sa isa pa. Sa gitna ng kanilang pagluluksa at bagong pagkaunawa, isang mahinang katok ang narinig nila sa pinto. Nagkatinginan sila, ang mga matay ng lalaki sa takot. Hindi ito malakas na katok ng isang taong nagmamadali. Ito ay kalmado, kalkulado. Liwayway, sinag. Ang boses ni Sylvan mula sa labas. Malambing at puno ng pag-aalala. Mukhang napapagod kayong dalawa. Nag-aalala ako. Isang click ang narinig nila. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Sylvan. May hawak na isang tray. Sa ibabaw nito ay 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang ngiti ay hindi pa kailanman naging ganito kalawak at kasindak-sindak. Mag-usap tayo. Pumasok si Sylvan sa silid ni Sinag na parang isang hari na pumapasok sa kanyang kaharian. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi nagbago, ngunit ang aura sa paligid niya ay bumigat, na para bang hinihigop nito ang lahat ng hangin sa silid. Inilapag niya ang tray na may 2 tasa ng tsaa sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang mahinang kalansing ng porselana sa kahoy ay ang tanging tunog na bumasag sa nakakabinging katahimikan. Hindi magandang mag-usap dito, sabi ni Sylvan. Ang boses ay malambing pa rin, ngunit mayroon ng talim sa ilalim nito. Mas komportable sa sala. Halika kayo. Hindi iyon isang paanyaya. Iyon ay isang utos. Walang nagawa sina Liwayway at Sinag kundi sumunod. Naglakad sila sa likuran ni Sylvan na parang 2 tupa na ginagabayan patungo sa katayan. Bawat hakbang pababa ng hagdan ay isang pagbigat sa kanilang dibdib. Ang bahay na dati nagbibigay ng pag-asa ay isa na ngayong kulungan, at ang namamahala rito ay hindi na nag-abala pang magsuot ng maskara. Sa sala umupo si Sylvan sa kanyang paboritong silya at itinuro ang sopa sa tapat niya. Maupo kayo. Umupo sila, magkatabi, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malalim na bangin. Walang nagtangkang magsalita. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng lumang orasan sa dingding, na para bang binibilang ang mga huling sandali ng kanilang kalayaan. Nasisira ang tiwala ko, panimula ni Sylvan. Pinagkrus ang kanyang mga binti. Binigyan ko kayo ng isang simpleng patakaran, isang pakiusap, at iyon ay ang huwag makialam sa mga bagay na hindi ninyo dapat pakialaman. Pero binigo ninyo ako. Kinuha niya ang remote control mula sa gilid ng kanyang silya at itinutok ito sa malaking telebisyon na kanina pa'y nakapatay. Ang laro ay may mga patakaran. Patuloy niya. At kapag nilabag mo ang mga ito, kailangang may matutunan na leksyon. Binuhay niya ang TV. Ang screen ay umilaw. Nagpapakita ng isang pamilyar na lugar. Ang kwarto ni Liwayway. At sa gitna ng screen, nandoon siya, nakaupo sa gilid ng kama, umiiyak habang may kausap sa telepono.
Ito ay ang gabi na tumawag siya sa kanyang ina. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Narinig niya ang sarili niyang basag na boses sa speaker ng TV. Hindi ko na po yata kaya. Nay, natatakot po ako. Ayoko na pong bumalik sa nangyari dati. Yung ginawa niya sa akin. Ang bawat salita ay isang pag-amin ng kanyang kahinaan, isang pagsisiwalat ng sugat na daladala niya mula sa dati niyang nobyo. Isang malamig na kahihiyan ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Para siyang hinuhubaran sa harap ng lahat. Ang kanyang pinakapribadong sandali, ang kanyang pinakamatinding sakit ay isa na ngayong palabas. Tingnan mo ang desperasyon, sabi ni Sylvan, na parang isang kritiko ng sining na sinusuri ang isang obra. Ang takot na bumalik sa isang kulungan nang hindi namamalayan na nasa loob na pala siya ng isa pang kulungan. Pinatay niya ang video at tumingin kay Sinag. At ikaw naman, Sinag, isang bagong video ang lumabas. Isang bar. Si Sinag, mag-isa sa isang sulok, mukhang lasing, ang mga mata ay walang buhay. Nakatitig lang ito sa isang baso ng alak bago ito biglang ibinato sa pader. Narinig ang malutong na tunog ng pagkabasag nito. Pagkatapos, isinubsob ni Sinag ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak. Ito ang gabi matapos ideklara ng korte na talo siya sa kaso. Ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ito naman ang paborito ko, sabi ni Sylvan. May ngiti ng isang tunay na demonyo. Ang sandali kung saan ang pag-asa ay tuluyan ng namamatay. Hindi makatingin si Liwayway kay Sinag. Ang sakit at kahihiyan na nararamdaman niya para sa kanyang sarili ay nadagdagan pa ng awa para sa lalaking katabi niya. Winasak sila ni Sylvan, paisa-isa. At ang silong? Natatawang sabi ni Sylvan, na para bang may naaalala siyang isang magandang biro. Ang mga hikbi, ang kaluskos, ang music box. Tunog lang ang mga yon, Liwayway. Mga recording. Pinapatugtog ko para lang bigyan ng kulay ang mga gabi ninyo. Ang tunay na sining ay wala sa kung ano ang nasa silong, nasa isip ninyo. Kinumpirma niya ang existence ng kanyang koleksyon sa silong, ngunit binigyang diin niya na ang tunay niyang kasiyahan ay ang panoorin silang mabaliw sa takot, magduda sa isa't isa, at unti-unting mawasak. Tumayo si Sylvan at lumapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Yumuko siya hanggang sa maging magkapantay ang kanilang mga mukha. Tapos na ang pagpapanggap, bulong niya. Tapos na ang laro ng pusa at daga. Itinuwid niya ang kanyang tayo at tiningnan sila mula sa itaas, na parang mga basahan lamang sila sa kanyang paanan. Dito lang kayo, sa bahay ko, sa laro ko. Sa isang iglap, isang bagay ang pumutok sa loob ni Liwayway. Ang takot, ang kahihiyan, ang galit. Lahat ay nagsama-sama at naging isang purong, nag-aalab na puwersa. Hindi na niya kaya. Mabilis niyang dinampot ang tasa ng tsaa na nasa mesa. Mainit pa at ibinuhos ito sa mukha ni Sylvan. Ah! Sigaw ni Sylvan. Napaatras. Hindi dahil sa sakit kundi sa gulat. Ginamit ni Liwayway ang pagkakataong iyon. Tumakbo siya. Sinag! Takbo! Tumakbo siya papunta sa pinto sa ibaba, ang tanging pag-asa niya. Hinawakan niya ang doorknob, pinihit ito, at itinulak ang pinto ng buong lakas.
Hindi ito bumukas. Nakalak. May isa pang trangka sa itaas na hindi niya napansin dati. Sinubukan niyang kalampagin ito, pero matibay. Isang bitag. Sa kanyang likuran, narinig niya ang dahan-dahang pagtayo ni Sylvan. Hindi ito galit. Kalmado ito. Dahan-dahan nitong pinunasan ng panyo ang kanyang muka na nabasa ng tsaa. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na mas lalong nakakatakot. Lumingon si Liwayway at nakita niyang nakatayo si Sinag sa pagitan nila, na para bang isang harang. Ngunit pareho nilang alam na wala itong magagawa. Tumingin si Sylvan sa kanila, pagkatapos ay sa isang switch sa dingding na hindi pa nila napapansin dati. Pinindot niya ito. Isang malakas na click ang umaling-awngaw sa buong bahay. Ang tunog ng isang magnetic lock. Ang tunog ng kanilang huling pag-asa na tuluyan ng namamatay. Ang hawla ay sarado na. Isang oras. Isang oras na silang nakakulong sa loob ng silid ni Sinag. Matapos ang eksena sa sala, kinaladkad sila ni Sylvan, pabalik sa itaas at ikinulong. Hindi ito nagsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pagsipol nito habang naglalakad palayo, isang tunog na mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Sa unang kalahating oras, katahimikan ang namayani sa pagitan nina Liwayway at Sinag. Si Liwayway ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, ang mga tuhod ay yakap-yakap, nanginginig pa rin. Ang kahihiyan at takot ay bumabalot sa kanya na parang isang malamig na kumot. Si Sinag naman ay nakatayo sa tapat ng bintana, nakatingin sa labas, ngunit ang isip ay malayo. Ang pagkabigo na muling ipinamukha sa kanya ni Sylvan ay mabigat na nakadagan sa kanyang mga balikat. Talo na sila. Iyon ang katotohanang pilit nilang iniiwasang harapin. Hindi, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napatingin si Liwayway, si Sinag. Lumingon ito mula sa bintana at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gabi, nakita ni Liwayway ang isang bagay na iba sa mga mata nito. Wala na ang pagkabigo. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi pa tayo talo, sabi ni Sinag. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. Kung mamamatay ako sa lugar na ito, sisiguraduhin kong hindi ako mag-isang babagsak. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na gumising sa diwa ni Liwayway. Bigla niyang naalala ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Ang mga pangarap na binuo niya. Ang pamilyang umaasa sa kanya. Hindi siya pumunta sa Maynila para lang mamatay sa kamay ng isang baliw. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Anong gagawin natin? Hindi tayo makakatakas sa pinto, sabi ni Sinag. Nagsisimula ng maglakad-lakad sa silid, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang journalist na bumubuo ng isang plano. Ang mga bintana may rehas. Ang tanging paraan ay ang lumikha ng isang pagkakataon, isang kaguluhan na hindi niya kontrolado. Nag-isip siya. Ang buong sistema niya, ang mga kamera, ang mga magnetic lock, lahat yan nakadepende sa kuryente. Kuryente, inulit ni Liwayway. At isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang unang linggo niya sa bahay. Nagrereklamo si Sylvan habang inaayos ang isang outlet sa kusina. Ang hirap talagang manirahan sa isang lumang bahay. Isang maliit na short circuit lang. Buong linya na ang apektado.
Ang mga kable, halos sabay nilang sabi. May isang outlet sa likod ng aparador na medyo maluwag. Sabi ni Liwayway, ang kanyang utak ay gumagana na rin. Minsan, kapag isinasaksak ko ang bentilador, kumikislap ito. Ito na. Ito ang kanilang alas. Ganito ang gagawin natin, sabi ni Sinag. Kinuha ang kanyang notebook at nagsimulang gumuhit ng isang mabilis na plano. Kailangan nating i-overload ang circuit na yon. Kapag nawalan ng kuryente, ang mga magnetic lock ay bibigay. Ang mga kamera ay mamamatay. Pero madilim, sabi ni Liwayway. Mas pabor sa atin yon, sagot ni Sinag. Kabisado natin ang dilim. Sanay siya na siya ang nanonood, hindi ang kinakapa. Pagkatapos, tumingin si Sinag ng diretso sa kanyang mga mata. Pagkatapos, bababa tayo sa silong. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Sa silong? Bakit doon? Dahil doon niya itinatago ang lahat ng ebidensya. Paliwanag ni Sinag, ang boses ay puno ng kumbiksyon. Ang kanyang koleksyon. Hindi sapat na makatakas lang tayo, Liwayway. Kung makatakas tayo ngayon, habang buhay niya tayong hahanapin. Kailangan nating kumuha ng isang bagay na tuluyang magpapabagsak sa kanya. Isang bagay na hindi niya maitatanggi sa mga pulis. May punto siya. Ang takot ay nandyan pa rin. Ngunit ang lohika sa plano ni Sinag ay mas matibay. Habang tinatapos nila ang mga detalye ng plano, sa isang sandali ng katahimikan, nagtama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng panganib at kawalan ng pag-asa, isang bagay ang nabuo sa pagitan nila. Hindi ito romansa. Ito ay isang mas malalim na koneksyon. Isang pagtitiwala na isinilang sa apoy. Hinawakan ni Sinag ang kamay ni Liwayway. Malamig ito, ngunit matatag. Magkasama tayo dito, sabi niya. Tumango si Liwayway at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pag-asa. Magkasama. Inihanda na nila ang lahat. Ginamit nila ang extension cord ng laptop at pinunit ang ilang bahagi ng insulation para ilantad ang mga wire. Handa na nilang isaksak ito sa depektibong outlet. Hinihintay na lang nila ang tamang oras. Ang hating gabi, kung kailan pinakamalalim ang tulog ni Sylvan. Nang bigla, isang manipis na piraso ng papel ang isinuksok sa ilalim ng kanilang pinto. Nagkatinginan sila, natigilan. Dahan-dahang lumapit si Liwayway at kinuha ang papel. Isang maliit na piraso ng tissue paper na tiniklop. Binuksan niya ito. May isang salitang nakasulat gamit ang isang pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay ni Diwa. Nandito siya. Buhay siya. At ang salitang nakasulat ay apoy. Ang plano ay nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pagkawala ng kuryente. Kailangan nila ng mas malaking diversion. Tumingin si Sinag kay Liwayway. Ang mga matay nag-aalab. Itinuro niya ang kurtina. Pagkatapos ay ang lampshade. Naintindihan ni Liwayway. Isinandal nila ang kanilang likod sa pinto. Pinakikiramdaman ang anumang galaw sa labas. Ngayon, hindi na lang sila naghihintay na makatakas. Naghihintay sila ng senyales. Hinawakan ni Liwayway ang mga nakalabas na wire ng extension cord. Tumingin siya kay Sinag. Ang puso niya'y handa na. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang isinaksak ang mga wire sa outlet. Isang malakas na zzzt ang umaling awngaw. Isang maliwanag na asul na kislap
ang sumabog mula sa saksakan. At pagkatapos kadiliman. Ang lahat ng ilaw sa bahay ay namatay. Ang mahinang ugong ng kuryente ay nawala. Katahimikan. At sa gitna ng kadilimang iyon, narinig nila ito. Ang malalakas at nagmamadaling mga yabag ni Silvan, umaakyat ng hagdan. Papunta sa kanilang silid. Ang kadiliman ay ganap at lubos. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging gumagalaw lang ay ang alikabok na sumasayaw sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang mga yabag ni Silvan sa hagdan ay huminto sa tapat ng kanilang pinto. Narinig nila ang mahinang kalansing ng mga susi. Ito na. Sinag! Bulong ni Liwayway. Bago pa man makapasok si Silvan, itinulak na ni Sinag ang mabigat na aparador. Sa tulong ni Liwayway, ibinagsak nila ito paharang sa pinto. Isang malakas na kalabog ang umaling-awngaw, kasabay ng isang galit na sigaw mula sa labas. Binibigyan sila nito ng ilang mahalagang segundo. Sa bintana, sabi ni Sinag. Hindi para tumakas, kundi para sa plano. Mabilis na hinablot ni Liwayway ang kurtina at pinunit ito. Ginamit ni Sinag ang kanyang sapatos para basagin ang salamin ng bintana. Hindi alintana ang ingay. Ang tunog ng nababasag na salamin ay isang deklarasyon ng giyera. Sa labas, nagsimula ng kalampagin ni Silvan ang pinto. Ang kahoy ay nagsimulang umuga. Habang ginagawa iyon ni Sinag, tumakbo si Liwayway sa pinto. Diwa, sigaw niya sa siwang. Ngayon na. Isang mahinang click ang narinig nila mula sa ibaba. Ang tunog ng gas stove na binubuksan. Pagkatapos isang sigaw, ngunit hindi sigaw ng takot, kundi sigaw ng paghihiganti. Silvan! Ang boses ni Diwa, umaling-awngaw mula sa ibaba. Puno ng lahat ng sakit at galit na kinimkim niya. Para sa anak ko! Isang maliwanag na kulay kahel na liwanag ang biglang sumilay mula sa ilalim ng kanilang pinto, kasabay ng mabilis na pagkalat ng amoy ng nasusunog na bagay. Ang apoy na sinimulan ni Diwa sa kusina ay nagsisilbing perpektong diversion. Tumigil ang pagkalampag sa pinto. Narinig nila ang mga yabag ni Silvan na nagmamadaling bumababa. Ito na ang kanilang pagkakataon. Itinulak nila ang aparador palayo sa pinto at lumabas. Ang pasilyo ay napupuno na ng maitim na usok. Ang apoy sa ibaba ay mabilis na kumakalat. Sa silong! Sigaw ni Sinag. Tinatakpan ang kanyang ilong at bibig. Bumaba sila ng hagdan. Iniiwasan ang mga bahagi na nagsisimula ng masunog. Ang init ay nakakapaso. Ang usok ay humahapdi sa kanilang mga mata. Nang marating nila ang unang palapag, nakita nila ang pinagmumulan ng apoy. Ang kusina ay nagliliyab. At sa gitna ng sala, nakatayo si Diwa, nakaharap kay Silvan. May hawak siyang isang bote ng alak, handang ibato anumang oras. Hindi mo na kami makokontrol, sigaw ni Diwa. Ang muka ay puno ng luha at tapang. Baliw ka na, sagot ni Silvan. Ang dating kalmadong anyo ay napalitan na ng purong galit. Papatayin mo tayong lahat. Tumingin si Diwa sa direksyon ni Liwayway. Isang mabilis na tango lang. Ito na ang hudyat. Habang abala si Silvan kay Diwa, tumakbo sina Liwayway at Sinag papunta sa ipinagbabawal na pinto ng silong. Dahil walang kuryente, ang mga lock nito ay bumigay.
Sa isang malakas na tulak, bumukas ito. Ang bumungad sa kanila ay isang hagdan pababa sa kadiliman. Nagmamadali silang bumaba. Ang tanging liwanag nila ay mula sa apoy sa itaas at sa flashlight ng cellphone ni Sinag. Ang silong ay hindi isang bodega. Isa itong museo. Sa paligid ng silid ay mga estanteng salamin. Sa loob ng bawat isa ay may ilaw na debaterya na nagbibigay liwanag sa mga bagay sa loob. Sa isang estante, isang koleksyon ng mga kurbata. Sa isa pa, mga hikaw at kuwintas. Sa isa pa, mga litrato ng mga babaeng hindi nila kilala. Lahat ay nakangiti, walang kamalay-malay. At sa pinakamalaking pader, isang hilera ng mga monitor na ngayon ay patay na nagpapakita sana ng bawat anggulo ng bahay. At sa gitna ng lahat, isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Ang music box. Kumuha ka ng kahit ano, utos ni Sinag. Habang kumukuha si Liwayway ng isang album ng mga litrato at isang kahon ng mga lumang ID, isang anino ang biglang lumitaw sa itaas ng hagdan. Si Sylvan. Ang mukha niya'y puno ng uling. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Mga hayop kayo, sigaw nito at sumugod pababa. Hinarang siya ni Sinag. Nagsimula ang isang marahas na paglalaban sa gitna ng makapal na usok na pumapasok na rin sa silong. Suntukan. Tulakan. Ang mga estanteng salamin ay nababasag. Ang mga koleksyon ni Sylvan ay nagkakalat sa sahig. Nakita ni Liwayway ang isang bagay sa sahig. Isang mabigat na tropeo na gawa sa metal. Marahil mula sa isa sa mga biktima. Dinampot niya ito. Habang nakikipagbuno si Sylvan kay Sinag, lumapit si Liwayway mula sa likod at ipinukpok ang tropeo sa ulo nito ng buong lakas. Isang malagong na tunog. Natigilan si Sylvan. Dahan-dahan itong bumagsak sa sahig, walang malay. Halika na, sigaw ni Sinag. Hinila si Liwayway. Paakyat na sila ng hagdan ng isang malakas na pagyanig ang naramdaman nila. Ang kisame sa itaas ay nagsimulang gumuho. Ang apoy ay nilalamon na ang buong bahay. Pagdating nila sa itaas, ang sala ay isa ng impyerno at sa gitna nito, nakita nila si Diwa. Naipit ang kanyang mga paa sa isang gumuhong biga. Hindi na siya makagalaw. Diwa! Sigaw ni Liwayway. Akmang babalikan ito. Huwag na. Sigaw pabalik ni Diwa. Umuubo dahil sa usok. Umalis na kayo. Para sa akin, para sa anak ko. Mabuhay kayo. Tumingin ito kay Liwayway. At sa kabila ng apoy at usok, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti ng kapayapaan. Isang ngiti ng paglaya. Isang malakas na lagabog ang muling umaling-aungaw. At ang bubong ay tuluyan ng bumagsak. Tinabunan ang lugar kung nasaan si Diwa. Walang nagawa si Sinag kundi hilahin si Liwayway na humahagulgol papalabas ng nagliliyab na bahay. Gumapang sila, umubo, at sa wakas, narating nila ang damuhan sa labas. Humihingal, nasusuka, ngunit buhay. Pinanood nila ang bahay na unti-unting nilalamon ng apoy. Ang dating simbolo ng kanilang takot ay isa na ngayong malaking siga. Nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sa kabilang kalsada, sa ilalim ng anino ng puno ng balete, isang figura ang dahan-dahang tumayo mula sa likod ng isang sasakyan. Puno ito ng sugat at uling. Ngunit nakatayo ito.
Nakatingin ito sa kanila, si Sylvan. Nakatakas din siya. Ang tunog ng mga sirena ng bumbero at pulis ang pumuno sa gabing iyon. Ngunit para kina Liwayway at Sinag, ang tanging malinaw lang ay ang anyo ni Sylvan sa kabilang kalsada. Nakatayo ito roon, isang itim na anino sa gitna ng nagliliyab na impyerno na siya mismo ang lumikha. Ang isang panandaliang ngiti ay sumilay sa mga labi nito bago ito tuluyang naglaho sa dilim, bago pa man dumating ang mga awtoridad. Lumipas ang ilang linggo. Ang apoy sa kanto ng balete ay matagal nang naapula, ngunit ang apoy sa kanilang mga alaala ay patuloy na nagliliyab. Pansamantala silang nanuluyan sa isang maliit na apartment na tinulungan ng isang ahensya ng gobyerno para sa mga biktima ng krimen. Ligtas sila, ngunit hindi payapa. Ang mga gabi ang pinakamalala. Nagigising si Liwayway na sumisigaw, ang imahe ng nag-aapoy na bahay at ang huling ngiti ni Diwa ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ang pakiramdam na pinagmamasdan ay hindi nawawala. Bawat anino sa sulok ng kanyang mata, bawat taong hindi kilala na kanyang nakakasalubong ay tila may mukha ni Sylvan. Ang kalayaan ay may kasamang lason, ang lason ng takot. Si Sinag naman, bagamat hindi nagsasalita, ay dala-dala rin ang sarili niyang pasanin. Madalas niya itong nakikitang nakatitig lang sa bintana. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ang album ng mga litrato at ang kahon ng mga ID na nakuha ni Liwayway mula sa silong ay nasa ibabaw ng kanilang mesa. Isang palaging paalala ng mga buhay na sinira ni Sylvan at ng buhay na isinakripisyo ni Diwa. Isang gabi, muling binangungot si Liwayway. Napabalikwas siya ng bangon, humihingal, ang dibdib ay masikip. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Sinag, may dalang isang baso ng tubig. Walang salita, iniabot niya ito sa kanya. "Salamat," sabi ni Liwayway. Ang boses ay paos. Umupo si Sinag sa isang silya sa tapat ng kanyang kama. Hindi siya titigil, Liway. Alam ni Liwayway kung sino ang tinutukoy niya. Alam ko. Habang malaya siya, hindi tayo magiging tunay na malaya. Patuloy ni Sinag. Magtatago tayo habang buhay. Titingin sa ating likuran sa bawat hakbang. Ito ba ang buhay na gusto natin? Umiling si Liwayway. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pero paano? Ang mga ebidensya, nasunog. Ang tanging testigo, si Diwa, ay wala na. Mayroon tayong kwento, sabi ni Sinag. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang kislap ng dating journalist sa kanyang mga mata. Mayroon tayong mga pangalan mula sa mga ID na ito. Mayroon tayong mga muka mula sa album. At mayroon tayong isa't isa. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Liwayway. Oo, nasaktan sila. Oo, natatakot sila. Ngunit hindi na sila nag-iisa. Kinabukasan, dinalaw nila ang puntod ni Diwa. Isang simpleng lapida lang na may pangalan nito. Nag-alay sila ng mga puting bulaklak. "Salamat," bulong ni Liwayway sa hangin. "Salamat sa tapang mo. Hindi namin ito sasayangin." Pag-alis sa sementeryo, hindi na sila umuwi sa apartment. Naglakad sila papunta sa isang lugar na pareho nilang kinatatakutan at kailangan, ang presinto ng pulis. Ang proseso ay mahaba at nakakapagod. Maraming pagdududa. Maraming tanong na mahirap sagutin. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi sila nagpatinag. Tinag. Ikinuwento nila ang lahat, mula sa unang araw hanggang sa gabi ng sunog. Ipinakita nila ang mga ID at ang mga litrato. Ibinigay nila ang pangalan ng anak ni Diwa na naging susi para mabuksan ang koneksyon sa ospital at sa mga bayarin ni Silvan. Ginamit ni Sinag ang lahat ng natitira niyang koneksyon sa media. Ang kwento ay unti-unting lumabas. Ang halimaw ng balete, iyon ang tawag sa kanya ng mga dyaryo. Ang mga pamilya ng mga babae sa litrato at ID ay nagsimulang lumitaw, naghahanap ng mga kasagutan. Ang dating hiwa-hiwalay na mga biktima ay naging isang kolektibong boses na sumisigaw ng hustisya. At isang araw, habang nakaupo sila sa apartment, napanood nila ito sa balita. Isang larawan ni Silvan Montemayor ang nasa screen. Wanted. Nahuli siya habang sinusubukang umalis ng bansa. Ang kanyang pagtatapos ay hindi sa isang nagliliyab na bahay, kundi sa isang malamig at tahimik na selda. Nang gabing iyon, naglakad sina Liwayway at Sinag papunta sa baybayin ng Manila Bay. Umupo sila sa seawall, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa mga kulay kahel, rosas, at lila. Isang apoy na hindi nakakatakot, kundi maganda. Natatakot pa rin ako. Pag-amin ni Liwayway, ang boses ay halos isang bulong lang. Ako rin, sagot ni Sinag. Siguro, hinding-hindi na mawawala yon. Pero hindi na takot ang magkokontrol sa atin. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa mga kulay ng papalubog na araw. Tinuruan mo akong lumaban ulit, Liway. Akala ko, tapos na ako. Pero ipinakita mo sa akin na may mga bagay pa rin na karapat-dapat ipaglaban. Gumiti si Liwayway, isang tunay at payapang ngiti. At tinuruan mo naman akong magtiwala ulit. Hindi na sila ang dalawang taong nagkakilala sa isang madilim na pasilyo, puno ng hinala at takot. Sila ay mga survivors. Mga mandirigma na sinubok ng apoy at lumabas na mas matatag. Hinawakan ni Sinag ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkakaugnay. Isang simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan at ng hinaharap na kanilang bubuuin. Handa ka na ba? Tanong ni Sinag. Ang tanong ay hindi lang tungkol sa pag-uwi, kundi tungkol sa buong buhay na naghihintay sa kanila. Tumingin si Liwayway sa papadilim na langit, kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula ng kumislap. Tumingin siya sa hinaharap, hindi na bilang isang biktima na tumatakas, kundi bilang isang babaeng may hawak ng sarili niyang liwanag. Tumango siya. Handa na. At magkasama, tumayo sila at nagsimulang maglakad palayo sa papalubog na araw, patungo sa kanilang sariling liwayway. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng katatagan, pag-asa, at pag-ibig na nabuo sa gitna ng kadiliman. Ang aral na iniiwan nito sa atin ay malinaw. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito ng may tapang. Kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging mayroong liwayway na naghihintay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga minamahal naming taga-subaybay. Sana'y napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kwento nina, Liwayway at Sinag. Kung mayroon kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa ibaba.
Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.